Iyon, welcome back sa ating YouTube channel, Ronde TV mo. Yun ang ikinagulat daw ni Atty. Stephen David, abogado ni Alice Guo, na may 3 ng Alice Guo ang lumabas sa ngayon. Nung nakarang sinitiring may 2 ng Alice Guo, tapos mayroon na naman daw isa ngayon na nadiskubre na isang Alice Guo. Pinaghanap na ito ngayon ng NBI kung saan ba talaga ito nakatira. Tapos yung Alice Guo na 2 noon, sinuri nga ito ng NBI, magkaiba yung fingerprint, ibig sabihin 2 Alice Guo yun. Tapos yung sinuri naman itong si Alice Guo at itong si Guo Ping, sinuri nga yung kanilang mga fingerprint ay magkaparehas. Ibig sabihin itong si Alice Guo ay si Guo Ping at walang dugong Pinoy, purong inject talaga ito. Dito na talaga nahihirapan itong si Atty. Stephen David, pero patuloy pa rin ang pagsisinungaling ng abogado na ito sa ngalan nga ng kanyang kinikita sa napakalaking halaga daw ang ibinabayad ni Alice Guo kay Atty. Stephen David. Gagawin daw lahat ng pagsisinungaling basta lang magiging anghel daw yung kanyang kliyente. Ayun sa ating mga kababayan Pero sa tingin ko rin talaga ay talagang nahihirapan na itong si Atty. Stephen David. Dahil nga kitang-kita naman yung mga ebidensya, malinaw na itong si Alice Guo ay wala talagang dugong Pinoy. Yun na nga mga kababayan, kayo na lang yung bahalang umusga at talagang pinuputakti na ito ng komento nitong si Atty. Stephen David na talagang sinungaling daw sa bagay. Dating abogado ito ni Janet Tapules, yung pork barrel queen, na nahatula naman ng pagkabilanggo dahil nga doon sa controversial din na pork barrel. Yun na nga wag na natin itong patagalin at kayo na lang yung bahalang umusga kay Atty. Stephen David. Ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. Kumusta ho kayo? Attorney, kumusta? Kumusta? Okay ako. Ikaw, Johnson, kumusta? Congratulations sa program mo. Ay, thank you po. Thank you, Attorney. Nakapag-dinner na ba kayo? Nakapag-dinner na ho ba kayo? Actually, hindi pa. Late ako nag-dinner. Ayun. Okay lang. Ay, kayo ho ba, Attorney, nakapag-usap na lately ng kliyente po ninyo ni Mayor Guo? Kanina. Kumusta? Anong sabi po niya nung lumabas yung panibagong issue na meron pa palang 3 Alice Guo? Anong sabi ni Mayor? Well, syempre nagugulat tayo. Pero actually, yung mga ganyang insidente, mga ganyang pangyayari, hindi naman hindi naman bago yan Dami naman talaga magkakapangalan dito sa Pilipinas. Ako, 2 kapangalan ko. Ganon? Pero in-expect po ba ninyo ng inyong kliyente na maglalabasan itong mga ganitong issue na una, nagtutugma ang fingerprint na inyong kliyente at ni Guo Ping, tapos meron pa palang 3 Alice Guo at pati yung mga kapatid ni Mayor Guo ay sinasabing Chinese na rin, Chinese din pala. Actually, yung mga ganyang bagay, talaga yan, nagulat talaga ako dyan. Kasi nung na-meet ko si Mayor nung April, after nung raid sa Bamban, ang talagang engagement natin dyan yung alleged participation niya sa Pogo tsaka sa Baufulan. Ngayon, dumami ng anak. So, nasusurprise ako mismo, hindi ko naman ina-expect na ganyan kalaki yung mga issues na manganganak dyan. At saka nagulat din ako, bakit masyadong nagpo-focus sila sa isang tao kung ang concern lang naman nila yung mga illegal Pogo operations. Yun lang sa akin. Pero, nonetheless, Johnson, yan naman pinaghanda na natin sa husgado at kung ano man yung mga ihahanda nila mga dokumento na yan, I presume, tatapusin nila yan sa husgado bilang kanila mga ebidensya. Doon ako makakapag-comment kung ano talaga yung mga dokumento. Right now, premature mag-comment kung hindi ko naman sinasabing genuine yan, hindi ko rin naman sinasabing fake yan kasi wala ako sa position para mag-comment. Meron tayong proseso para ma-validate natin yung mga execution at mga genuineness ng mga ganyan mga dokumento. Doon lamang lumabas, Attorney, yun sinasabi ng NBI na tugma yung fingerprint ng kliyente po ninyo ni Mayor Guo at nung Guo Ping. Ano ba sabi ni Mayora? Well, una-una ako mismo, siyempre, tinatanggi naman yan. Pero ako mismo, nagugulat din ako paano, ganun ba ka, pardon my ignorance pero ganun ba ka sophisticate after more than 30 years? Ilan ba yan? Sabi nila 2004 o 2004 ngayon. Ganun ba ka yung malaman, makuha pa rin, ma-retrieve pa yung mga dokumento na gano'n. So ako, I reserve my rights
Opo. yung accuracy. Hindi ko masasabi yung accurate yan dahil 30 years na yata tayo, 20 years na, 25 years, kung sinasabi na 13 years old lang siya noon. Tapos, yung fingerprint siya, siguro hindi naman talaga nagbabago yung fingerprint. Pero yung, paano yung proseso na yan? Ako, gusto ko rin malaman yan kaya gusto kong malaman pag naisampa nila sa husgado. Opo, pero sabi nyo sabi nyo nga, attorney, ang unang usapan lang naman ninyo ni Mayor Go, kayo mag-aabogado sa kanya doon sa usapin ng Pogo Hub, pero nakalkal ang mas maraming issue, di ibig sabihin mas marami ho kayong pinaghahandaan po ngayon na kinakailangan ninyo idepensa ang inyong kliyente. Correct. Oo, correct yan. Kasi, ang issue nun, Pogo, di ba? Kaya nga tinawag sa Senate as a resource person. Ang hindi ko mawari dyan, bakit ang dami ng anak na naging personal battle na against mayor and family daw. Hindi ko naman alam, talagang pamilya niya yan. Hindi ko naman nakikilala yung mga yan. So, sa ngayon, siyempre bilang karapatan ng TNT namin na si Meraldis, kailangan namin siya ipagtanggol. Alam mo, part yan ng ating rule of law, yung due process na sinasabi nila. Opo. Kailangan talaga nila ng representation sa legal arena. Pero attorney, ang ipinaga-abogado lamang po ninyo ay tanging si Mayor Go at hindi ho yung iba pang miyembro ng kanyang pamilya in case na magkaroon din po ng reklamo against sa kanila. Well, actually, yung sinasabi mong member ng pamilya, allegations nila yan na hindi ko naman ma-validate kasi hindi na naman sinasabi ng client ko. So, how would I know that? Namit ko lang naman si Mayor noong April. So, hindi ko alam pamilya niya. Sabi ng abila, sabi ng prosecution team, sabi nila yon. Pero, well, malaman natin nga yan kung talagang iaharap nila yan sa proper forum. Opo. Pero I mean, attorney, kung halimbawa po di ba, kliyente nyo si Mayor Alice Go. Kung halimbawa ako si Mayor Alice Go, merong mga kapatid ko na iniuugnay din dun sa mga kwestiyon na lumulutang po ngayon, wala bang nabanggit malang si Mayor Go na o baka naman pwedeng ipag-aralan nyo rin yung kaso ng mga kapatid ko? Wala pong ganon? Walang ganon. In fact, hindi nga niya sinasabing kapatid niya yung mga yan. So, pero ang paninindigan po na inyong kliyente, gaya ng kanyang mga naging pahayag po sa pagdinig ng Senado, siya ay Filipino. Oo, Filipino with birth certificate, tsaka meron siyang passport. 3 beses na siyang na-issue ng passport. Tagal niya na dito sa Pilipinas. Pero yung question po kasi nung late registration, hindi ba? Parang doon nagugat yung question Although matagal na siya sa Pilipinas, pero yung pagpapatunay na papaanong naging late ang kanyang registration at yung kanyang pagiging Pilipino ay meron na hubang malino na kasagutan. Alam mo, sakyan na lang natin yan kasi halimbawa, hindi ko naman sinasabing tama yan kasi nga ang sinasabi mo nga, pero halimbawa lang, example lang to, sakyan na natin hypothetically. Kung late registration yan, sinasabi nila 19 years old siya o 17 years old. At that time, lalo na yung sinasabi nilang investors visa na 13 years old daw siya na. Sa tingin mo ba yung isang 13-year-old na bata, lalo na kung foreigner, magagawa niya yan? Siyempre hindi. It's common sense lang yun. Sino ang gagawa niya? Siya ba? Hindi mo naman pwedeng i-fault yung isang bata kung ano ang ginawa sa kanya. Halimbawa lang wala akong hindi niyo sinasabing na totoo yung sinasabi ng isang investor na nag-apply may kasamang 13-year-old na dependent. Sino ba may kasalanan doon? May kasalanan ba yung 13-year-old na bata? Ang pagkakalam natin, wala pang legal liability yung mga ganon. Lalo na kung highly technical yung mga ganyan. So, I think they're barking up the wrong. Sino ba ang may gagagawa nito? Kung ikaw, at the age of, assuming lang wala natin yung sinasabi na dinideny naman natin. Wala mo tayong basis for that. Kung sasakyan natin yung argumento nila na kanyang citizenship, sino ba ang dapat natin sisihin? Bakit mo, ikaw ba sinabi na, halimbawa lang, sinabi sa sinabi ng tatay ko, o ikaw, Pilipino ka ha, kasi ito na yung birth certificate mo, ito yung passport mo. Hindi ko ba paniniwalaan yun, yung tatay ko o nanay ko o kung sino man yun, o abogado, na magsasabi sa akin yun? Ako sinasakyan ko lang yung argumento nila pero re-reserve ko lahat yung mga argumento natin sa husgado. So kung ganun po ang argumento, bagamat kwentuhan lang naman nga ikaw mo attorney, ay kung meron mang dapat habulin, hindi dapat yung 13 years old
na inirehistro ng late ng kanyang tatay o ng kanyang nanay. Ganun bang ibig niyong Kung sabihin? sino man yung nagrehistro. Kung diba? sino man Hindi yung naman nagrehistro. sinasabi nanay niya o tatay niya, baka abogado. Opo, pwede Diba? rin. O baka kumadrona. abogado nila, baka sino. So, I think it is incumbent upon them to show this. Kasi ikaw ba, Johnson, kapatid, nagtitiwala ka ba na 13 anyos ka, kaya mong gawa ng mga ganyan? Eh, maaaring may gumawa ho ng iba para sa kanya. Correct. O, sino yung gumawa ng iba? Siya ba nag-utos noon? Makakapag-utos ba yung isang 13-year-old? Assuming lang na may ganyan tao na gumawa niyan. Kaya hindi naman natin alam kung sino gumawa niyan eh. Kasi kaya lang ang nangyayari ngayon, trial by publicity. Pinalalabas nila siya lahat na may author ng lahat na yan. Pati Pogo, pati lahat, human trafficking. Kaya ako, lalo lang ako na-challenge na harapin niya sa husgado eh. Ayun. Di pagpalagay ho natin gano'n na hindi nga si Mayor Alice Go o yung kliyente po ninyo ang may kagagawa ng lahat kung paano po siyang nairehistro ng late, paano siyang naging Filipino citizen at paano siyang nakakandidato. Ibig sabihin, kung sino man yung taong nasa likod nun, yun ang dapat habulin. Eh, kung totoo yun na may irregularity, hindi ko naman sinasabi may irregularity, no? Kasi wala naman akong basihan dyan. Kung totoo, dapat kung sino yung